Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Naniniwala ka ba na wala sa edad ang pag-ibig? Bago tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like, mag-share and mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel para kayo po ay makapag-subscribe sa aming second channel. Ganon din ang Papa Dudut Family. Binabati ko lahat ng mga listeners natin sa PNO sa Ginyangan, Quezon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok sa akin almost every day daw. Again, sa ating episode, naniniwala ka ba na wala sa edad ang pag-ibig? Yung kahit gaano kalaki ang agwat ng edad mo sa isang tao ay mamahalin mo pa rin siya. Marami na tayong naririnig at napapanood na kwento ng dalawang taong nag-iibigan na may malawak na age difference, ngunit marami pa rin ang kinikilig at nai-inspired sa mga ganitong klase ng kwento. Ngunit meron din namang napapataas ang kilay at may nasasabing negatibo sa ganitong uri ng relasyon. Dear Papa Dudut, isa talaga sa wish ko noong last birthday ko ay matapos na ang sulat ko para sa iyong programa para maipadala ko na ito. Sa wakas ay natapos ko na at sana'y isa ito sa mga mapili mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Carmen. 61 years old na ako sa ngayon at meron akong boyfriend na 32 years old na at ang pangalan ay Lucas. Alam ko na marami ang magsasabi na masyado akong matanda para kay Lucas. Pero mahal namin ang isa't isa at kahit pa pwede ko na siyang maging anak sa 29 years na agwat ng aming edad ay wala kaming pakialam. Basta alam namin na nagmamahalan kami at wala na kaming ibang gustong makasama habang buhay kundi ang isa't isa. Dati ay meron akong asawa na ilang taong ko ring nakasama. Nabuntis niya ako noong 19 years old ako at dahil doon ay ipinakasal kaming dalawa. Hindi madali ang buhay namin noon dahil parehas kaming galing sa mahirap na pamilya. Nagkaroon kami ng 3 anak, simpleng may bahay lamang ako habang ang asawa ko ay driver ng truck. 28 years old ako nang mamatay sa isang aksidente ang asawa ko, Papa Dudut. Gumuho ang mundo ko noon. Hindi lamang dahil sa kalungkutan kundi dahil na rin sa takot na paano ko bubuhayin ang 3 kong anak nang wala akong inaasahan. Doon ako nakaisip na magtrabaho sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Ipinaalaga ko muna sa mga magulang ko ang 3 kong anak habang ako ay nagtatrabaho bilang isang OFW. Mahirap ang malayo sa mga anak ko pero kailangan ko yung gawin para sa kinabukasan nila. Ayokong magaya sila sa akin na mahirap. Wala akong ibang pangarap kundi ang makapagtapos silang 3 ng kolehiyo at magkaroon ng magandang buhay kapag malaki na sila. Napakahabang taon ang ginugol sa pagtatrabaho sa ibang bansa, Papa Dudut. Kapag natatapos ang kontrata ko at umuwi na ako ng Pilipinas, ay naghahanap ulit ako ng mapagtatrabahuhan sa ibang bansa. Hindi ako tumigil hanggang sa hindi ko nagagawa ang pangarap ko sa aking mga anak. Dahil na rin sa bagay na yon ay sinantabi ko muna ang pag-ibig. Kahit may ilang lalaki na gusto kong ligawan, nang panahon na yon ay hindi ko sila pinapansin. Ang focus ko kasi ay nasa mga anak ko. Nagbunga naman ng maganda ang pagsasakripisyo ko kasi nagawa kong mapatapos ng kolehiyo ang 3 kong anak. Meron akong 2 nurse at isang engineer. Nagtatrabaho sa ibang bansa ang panganay at pangalawa kong anak bilang nurse. Habang ang bunso ko
na nag-iisang lalaki, isang electrical engineer sa Laguna. Sobrang saya ko nang sabihin ng mga anak ko na tumigil na ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa kasi tumatanda na ako. Oras na raw para gumanti sila sa akin. Nagtulong-tulong ang mga anak ko para maipagawa ako ng sarili kong bahay. Kaya lang ay hindi kasi ako sanay na hindi ako kumikita ng pera kaya sinabi ko sa mga anak ko na baka pwedeng maglambing ako sa kanila ng isang negosyo na ako ang hahawak. Tinanong nila ako kung ano bang business ang gusto ko. At ang unang pumasok sa utak ko ay paupahan o yung apartment. Sa lugar kasi kung saan naroon ang bahay ko ay maraming estudyante at mga nagtatrabaho sa pabrika. Magandang magkaroon ng paupahan sa ganong lugar. Tuwang-tuwa ako nang sinuportahan ng mga anak ko ang request ko na yon, Papa Dudut. Binili nila yung isang bakanting lote sa street kung saan ay nakatayo ang bahay ko at sinimula na kaagad ang pagpapatayo noon ng apartment. Bali 6 na pinto na apartment ang naipatayo ng mga anak ko para sa akin. Iyon ang naging source ko ng income. Kahit buwan-buwan ay binibigyan din ako ng mga anak ko ng pera. Minsan ay naluluha ako kapag binabalikan ko ang mga pinagdaanan ko. Lalo na yung mga panahon na namatay ang aking asawa at hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang mga anak ko. Nakakatuwa na lahat ng sakripisyo ko ay bumalik sa akin at nagkaroon ako ng mga anak na marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit na hindi ko naman sila inuobliga na gawin yon sa akin. Kasi ang gusto ko lang ay magkaroon sila ng maayos na buhay. Naging maganda naman ang takbo ng apartment ko, Papa Dudut. Sa loob ng 2 buwan ay nagkaroon na kaagad ng tenant ang 6 kong unit. Ganon kasi ang gusto kong negosyo. Yung hindi ako masyadong stress. May isang Pasko na umuwi ang 2 kong anak kaya nakompleto kami. Yung bunso ko kasing anak kahit nandito sa Pilipinas ay nakabukod siya sa akin. May sarili rin siyang bahay na hinuhulugan. Aniya ay lalaki kasi siya. Kaya dapat ay meron na siyang sariling bahay kahit na medyo bata pa siya. Habang kumakain kami ng Noche Buena ay hindi ko napigilan ang maluha. Kasi noon lang ulit na kumpleto ang mga anak ko. Kasama rin pala ng panganay kong si Maria ang asawa at isa niyang anak. Napansin ng mga anak ko na naluluha ako kaya biniro ako ng bunso kong si Danilo. Na kaya ako naluluha ay dahil naiinggit ako kay Marie at sa asawa nito. Simula raw kasi nang mamatay ang tatay nila ay hindi na ako nagkaroon ng boyfriend kahit na isa. Tumigil ka nga, Danilo. Hindi ako naiiyak dahil walang lalaki sa buhay ko. Naiiyak ako kasi kumpleto kayong magkakapatid. Turan ko. Buti talaga at na-approve ang leave namin ni ate. Kung hindi baka wala kaming dalawa dito, sabi ng pangalawa kong anak na si Andrea. Mabalik tayo kay mama. Kayo ba okay lang sa inyo na magkaroon ulit siya ng asawa? Ang natatawang tanong pa ni Danilo. Tama na, Danilo. Wala na sa plano ko ang mag-asawa pa. Ang gusto ko na lang ay bigyan ninyo ako ng maraming apo tapos dalhin ninyo dito sa bahay. Dito ninyo itambak. Turan ko. Sa akin okay lang na magkaroon ulit ng love life si mama. Basta mahal si mama at hindi siya lolokohin. Sagot pa ni Marie. I second the motion. Pero kung magkakajowa ulit si mama, wag naman yung parang anak na niya. Ayoko nang ganun, ang sabi ni Andrea. Diyos ko, Andrea. Yan ang hindi mangyayari. Hindi ako magkakagusto sa mas bata sa akin na parang anak ko na. Sa kagaya ng sinabi ko ay wala na akong planong magpapasok ng lalaki sa buhay ko. Okay na ako sa inyo at sa upo ko na sana ay dagdagan nyo pa. Nakangiti kong wika. Nang sabihin ko yon ng panahon na yon ay totoo yon, Papa Dudut. Wala na talaga akong balak na umibig pa dahil sa edad ko. Ang gusto ko na lang gawin sa buhay ko ay ang magnegosyo at mag-alaga ng aking mga apo. Alam ko rin naman na dahil matanda na ako ay imposible na akong makahanap ng bagong pag-ibig. Isa pa kahit okay sa mga anak ko ang magkaroon ulit ng lalaki sa buhay ko. Iniisip ko rin ang sasabihin ng ibang tao. Baka pagtawanan nila ako.
o kung ano pang salita ang marinig at matanggap ko. Mabilis pa naman akong magdamdam kapag ganon. Pero wala akong kalam-alam na meron plano si Lord na makatagpo ako ng lalaking iibigin ko sa edad ko na yon, Papa Dudut. Bago ang pandemic ay medyo naging mahina ang apartment ko. 3 sa 6 na unit ko ang nabakante. May mga tumitingin naman pero hindi rin tumutuloy. Naiintindihan ko naman yon. Hindi rin ako masyadong na-stress kasi alam ko na kahit na wala ang apartment ay mabubuhay pa rin ako dahil sa mga anak ko. Tiwala ko na hindi nila ako pababayaan. Kumbaga yung apartment ay ibinigay nila sa akin para kahit papaano ay meron akong pagkakaabalahan. Hanggang isang araw, may tumingin na magkasintahan sa apartment ko. Ipinakita ko sa kanila yung 2 bakanting unit sa ibaba at yung sa itaas, Papa Dudut. Medyo bata pa sila. Nalaman ko na magkasintahan sila kasi ang tawagan nila ay babe. Kinuha na nila yung unit sa 2nd floor at natuwa naman ako kasi matagal-tagal na rin yung bakante, Papa Dudut. Ang lalaki na yon ay si Lucas at ang girlfriend niya ng time na yon ay si Rose Ann. Mabait naman sila. Maayos din magbayad sa renta. On time palagi at hindi sila perwisyo sa ibang tenant. Sa pagkakaalam ko ay nagtatrabaho sa isang coffee shop si Rose Ann habang si Lucas ay isang manager sa isang fast food restaurant. Ang tawag nilang dalawa sa akin ay nanay kagaya ng tawag sa akin ng ibang tenant. Isang araw ay nakita ko na umalis si Rose Ann na may dalang malaking maleta. Hindi ko yon binigyan ng ibang kahulugan kasi baka uuwi siya sa probinsya nila. Lumipas nga ang mahigit 1 buwan pero hindi ko na nakita pang bumalik si Rose Ann. Palaging si Lucas na lamang ang nakikita ko. Nang time na yon ay doon na muna ako nakatira sa isang bakanting unit sa ibaba. May kasambahay naman ako na nagbabantay sa bahay ko at hindi rin gaanong kalayo ang bahay ko mula sa apartment kaya kahit na anong oras ay pwede akong umuwi roon. Kapag nandun kasi ako sa apartment ay meron akong ibang nakakakwentuhan ng mga tao. Yung mga tenant ko, Papa Dudut. Isang gabi ay kumatok si Lucas sa pinto ko para magbayad ng renta. Ang tagal na yatang wala si Rose Ann. Hindi ko na siya nakikita Casual na sabi ko kay Lucas. Hindi mo na yung makikita nanay. Hindi na yung babalik dito. Turan pa ni Lucas. Bakit? Nag-abroad ba? O baka umuwi na sa kanila? Usisa ko. Hindi po, nag-break na po kami. Mahigit 1 buwan na rin. Sagot ni Lucas na may lungkot sa boses. Ganun ba? Hayaan mo na't bata ka pa. Marami ka pang makikilalang babae. Gwapo ka naman ang sabi ko. Sa trabaho na lang po ang focus ko ngayon. Magpapayaman muna ako. Ang sabi ni Lucas sabay tawa. Hindi ko na inusisa pa ang dahilan ng paghihiwalay nina Lucas at Rose Ann. Baka isipin ni Lucas na masyado akong nakikialam. Kahit naman sa akin siya nangungupahan ay wala pa rin akong karapatan na makialam sa personal na buhay ng mga tenants ko. Unless sila ang mismong mag-o-open sa akin. Ang sabi sa akin ni Lucas ay kaya naman niyang renta kahit na wala na siyang kahati. Sana raw ay huwag ko raw siyang papaalisin. Ang sabi ko naman ay okay lang namang malate sa pagbabayad ng renta basta may maganda siyang rason. Hindi naman ako mahigpit sa ganon kasi naranasan ko rin na mangupahan noong nasa ibang bansa ako. At alam ko ang pakiramdam kapag wala kang pangbayad sa inuupahan mo. Hindi ko alam pero simula nang maging single si Lucas ay mas naging malapit kami sa isa't isa. Dati kasi sa tuwing nagkakasalubong o nagkikita kami sa apartment ay kumustahan lamang kaming dalawa. Pero nang single na siya ay nagkaroon na kami ng pagkakataon na magkakwentuhan. Nasabi na rin niya sa akin na kaya sila naghiwalay ni Rose Ann ay dahil gusto na ni Rose Ann na magpakasal silang dalawa. Pero ayaw pa ni Lucas kasi hindi pa siya stable. Wala pa rin daw silang bahay kaya mahirap magpakasal. Isa raw yon papadudot sa mga hindi nagustuhan ni Rose Ann kaya mas pinili nitong makipaghiwalay sa kanya.
Kahit masakit ay pinakawalan na lang daw ni Lucas si Roseanne at baka sakali na makakita ito ng lalaking kaya itong pakasalan. Humanga ako kay Lucas sa mga sinabi niya, Papa Dudut, kasi naniniwala rin ako na kung mahal mo talaga ang isang tao ay hahayaan mo siyang maging masaya kahit na hindi na ikaw ang kasiyahan niya at hindi ka na niya kasama sa pagiging masaya niya. Dumating ang time ng pandemic, Papa Dudut. Isa sa mga tenant ko ang umalis dahil sa sinabi nila na hindi nila kayang bayaran ang renta. Nawalan kasi ng trabaho yung isa niyang kasama. Naisip ko kaagad si Lucas, Papa Dudut. Naisip ko na sana'y huwag namang umalis si Lucas dahil sa pandemic. Nasanay na rin kasi ako na araw-araw ko siyang nakikita. Siguro nga ay meron na akong nararamdaman sa kanya ng time na yon. Pero hindi ko pa alam, Papa Dudut. Isang beses ay nagkasabay kami ni Lucas sa pag-grocery sa malapit na supermarket sa apartment. Tinanong ko siya kung kumusta ang trabaho niya. Aniya, nabawasan ang araw ng pasok niya at kung okay lang daw sa akin ay medyo malilate ang pagbabayad niya sa renta. Okay lang, naintindihan ko naman kayo na mga tenant ko. Wala akong papaalisin sa inyo maliban na lamang kung kayo mismo ang gustong umalis. Ang sabi ko na may kaunting pagbibiro. Salamat Nay ha, napakabait mo talaga. Buti na lang at ikaw ang landlady ko, sobrang lawak ng pangunawa mo. Ang sabi pa ni Lucas. Sige bulahin mo pa ako Lucas, baka ilibre ko na ang 3 buwan mong renta, pagbibiro ko. Ganon na kami mag-usap ni Lucas sa paglipas ng mga araw. Nakakapagbiruan na kami. Ang akala ko ay anak lamang ang tingin ko sa kanya. Naisip ko na baka sa kanya ko ay binabaling ang pagka-miss ko sa mga anak ko. Hindi na rin kasi nakakapunta si Danilo sa bahay dahil sa pandemic. Habang ang 2 babae kong anak ay bumalik na sa ibang bansa. Hanggang sa napansin ko na hindi ko na nakikitang lumalabas si Lucas sa unit niya. Palagi kasi akong nagdidilig ng mga halaman sa labas ng apartment tuwing umaga at kapag ganoon ay palagi ko siyang nasasaktuhan na papasok sa trabaho. Pero 3 araw na yata na hindi ko siya nakikita. Nag-decide na akong tawagan siya dahil nag-aalala ako na baka kung ano na ang nangyari sa kanya, Papa Dudut. Hello Lucas, kumusta ka na? Hindi na kita nakikitang lumalabas ng unit mo. Ayos ka lang ba? Tanong ko kay Lucas. May lagnat po kasi ako nanay, 3 days na. Masakit din po ang ulo ko. Pero may panlasa at pang-amoy naman po ako. Kaya hindi ako sure kung COVID ba ito o ano eh. Tugon pa ni Lucas. Diyos ko kang bata ka. Bakit hindi ka nagsasabi? Tanong ko na may kasamang pag-aalala. Gagaling din naman po ako, may gamot po akong iniinom. Okay lang ako nanay, turan pa ni Lucas. Kahit sinabi ni Lucas na okay siya ay hindi pa rin nawala ang pag-aalala ko para sa kanya. Hindi nawala sa isipan ko si Lucas. Kaya naman kinagabihan ay kumatok ako sa unit niya na may dalang mga gamot at mainit na sopas. Matagal bago siya nagbukas. Nang buksan ni Lucas ang pinto at naka-face mask siya, may face mask din naman ako. Nakabalot siya ng kumot at halatang nilalamig. Gusto pa nga akong palisin ni Lucas kasi baka raw may COVID siya at mahawa ko sa kanya. Hindi ko na yon naisip, Papa Dudut. Talagang grabe ang pag-aalala ko kay Lucas. Pumasok ako sa unit niya at sinabi ko na kumain siya ng dala kong sopas at uminom siya ng gamot. Hindi muna ako umalis at nang patapos na siyang kumain at naghanda na ako ng maligamgam na tubig na nilagyan ng alkohol ay kumuha ako ng malinis na bimpo sa lagayan niya ng mga damit. Tinanong ako ni Lucas kung ano ang gagawin ko. Ang sabi ko ay pupunasan ko siya ng maligamgam na tubig para bumaba ang lagnat niya. Ganon kasi ang ginagawa ko dati sa mga anak ko sa tuwing mataas ang lagnat nila. Tumanggi si Lucas kasi nakakahiya na raw pero sabi ko ay hindi niya kayang punasan ang buong katawan niya kaya kailangan ay may ibang tao na gagawa noon.
Wala nang nagawa si Lucas kundi ang pumayag. Matapos niyang uminom ng gamot ay inutusan ko na siyang maghubad at underwear lang ang itinara niya. Nanay, wag po, virgin pa ako. Biro pa ni Lucas. Loko-loko ka, masyado kang malisyoso. Gusto mo bang gumaling o hindi? Ang natatawa kong sabi. Para hindi mailang si Lucas ay pinatay ko ang ilaw at saka ko pinunasan ng buong katawan niya. Hanggang saka singit-singitan niya papadudot. Pagkatapos ay nagpasalamat si Lucas. Naging maginhawa raw ang pakiramdam niya kasi simula nang magkaroon siya ng lagnat ay hindi pa raw siya nakakaligo. Kinabukasan ay nag-text sa akin si Lucas na mas naging okay na ang pakiramdam niya. Nagpasalamat siya sa akin kasi naaalala niya raw ang nanay niya sa akin. Nang sumunod na araw ay nagpa-test kami ni Lucas at nag-negative naman kami sa COVID na ipinagpapasalamat naming dalawa. Kung ganon ay simpleng lagnat lang pala talaga yung kay Lucas. Tuluyan nang gumaling si Lucas at nakikita ko na siyang pumapasok sa kanyang trabaho. Isang araw ay nagulat ako nang kumatok si Lucas sa unit kung saan ako nakastay at may ibinigay siya sa akin na 3 pulang rosas. Aniya? Pasasalamat niya raw yon sa akin kasi kung hindi dahil sa akin ay baka mas lalong tumagal ang paggaling niya. Ang sabi ko naman ay gagawin ko rin naman ang ginawa niya sa iba kong tenant at nagkataon lamang na siya ang kailangan ng tulong ko ng oras na yon. Aaminin ko na may kilig akong naramdaman sa pagbibigay na yon ni Lucas ng bulaklak. Hindi ko na kasi matandaan kung kailan ako nakatanggap ng bulaklak sa isang lalaki maliban sa anak ko. Mas lalo pa kaming naging close ni Lucas simula noon. May pagkakataon na kumakatok siya sa akin at meron siyang dalang pagkain. Gusto niya kasi ay sabay kaming kakain. Paminsan-minsan ay nagbibigay pa rin siya ng bulaklak sa akin kasi nakikita niya na itinatabi ko ang bulaklak na bigay niya sa akin. Dumating na ako sa panahon na kwene-question ko ang nararamdaman ko para kay Lucas. Parang hindi na isang anak ang tingin ko sa kanya kasi kinikilig na ako sa presensya niya. Palagi na akong umaasa na sabay kaming kakain at meron siyang dalang bulaklak para sa akin. Natakot ako kasi baka tuluyan akong mahulog sa kanya at masaktan lang ako sa huli. Kasi nanay ang tingin niya sa akin. Kaya kumilos na agad ako. Unti-unti na akong umiwas kay Lucas. Hindi na rin ako nag-i-stay sa apartment at doon na lamang ako palagi sa bahay ko. Isang gabi, papadudot, nagpunta sa bahay si Lucas. Wala siyang dala na kahit na ano. Ako ang humarap sa kanya at ang sabi ko ay malayo pa ang bayaran ng renta. Kaya bakit siya nandun? Sa labas lamang kami nag-usap noon. Nagtataka lang kasi ako kung bakit hindi na kita nakikita sa apartment. Turan pa ni Lucas. Nag-iingat lang ako, Lucas. Alam mo naman na ang bilis ng pagdami ng nagpa-positive. Maedad na ako at mahirap na makakuha ng virus lalo na at maraming tao sa apartment. Katwiran ko. Namiss lang kasi kita nasanay ako na araw-araw kitang nakikita. Ang sabi pa ni Lucas. Nagulat ako sa sinabing yon ni Lucas, papadudot. Napansin ko rin na hindi niya ako tinawag na nanay at hindi na siya gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa akin. Sinabi ko kay Lucas na huwag siyang mag-alala kasi sa mga susunod na araw ay dadalaw ako sa apartment. Nagbigay sa akin ng mga katanungan ng mga sinabi ni Lucas ng gabing yon, papadudot. Sa mga salita niya kasi ay para bang gusto ko nang umasa na meron din siyang gusto sa akin. Kaya lang ay parang imposible rin yon kasi nga ay matanda na ako at gaya ng sinabi ko ay papasa na siyang anak ko. Alam ko na rin sa aking sarili na meron na akong gusto kay Lucas kaya nga inilalayo ko ang sarili ko sa kanya kahit pa pinapahirapan ko ang sarili ko sa ginagawa ko na yon. Ang gusto ko kasi makita at makasama siya pero kabaliktaran ang ginagawa ko. Nang gabing yon ay tinawagan ako ni Lucas at talagang nawindang ako sa sinabi niya. Inamin niya sa akin na meron siyang nararamdaman para sa akin. Gusto niya raw akong ligawan at patunayan sa akin na mahal niya talaga ako.
Nagsimula raw siyang makaramdam sa akin ng ganoon nung inalagaan ko siya nung may sakit siya. Kahit daw siya ay nagtataka kasi never siyang nagkagusto sa isang babae na sobrang layo ng agwat ng edad sa kanya pero hindi na raw niya kayang pigilan pa ang nararamdaman niya. Ang akala ko Papa Dudut ay nagbibiro lang si Lucas sa mga sinabi niya pero ipinakita niyang seryoso siya sa panliligaw sa akin. Nagpupunta siya sa bahay ko na may dalang bulaklak at kung ano-anong regalo kagaya ng chocolates at sinabi ko sa kanya na wala siyang mapapala sa akin at baka mother figure lamang ang nakikita niya sa akin at nagkakamali siya sa nararamdaman niya. Pero hindi pa rin siya huminto sa panliligaw Papa Dudut. Kahit anong taboy ko kay Lucas ay hindi siya lumalayo. Kahit na sinabi ko na anak ang tingin ko sa kanya, ay sinabi pa niya na malakas ang pakiramdam niya na mahal ko rin siya. Sa totoo lang Papa Dudut ay gusto ko nang sagutin si Lucas pero pinipigilan ako ng takot. Takot ako sa sasabihin ng ibang tao lalo na ng mga anak ko. Naalala ko kasi yung sinabi nila na payag sila na magkaroon ako ng boyfriend pero wag yung sobrang bata sa akin. Doon pa lamang ay naisip ko na kapag naging kami ni Lucas ay tututol sila sa pagmamahala namin. Saka sa edad kong yon ay tama po ba na magkaroon ako ng boyfriend na mas bata sa akin? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanapin ang Papa Dudut Family YouTube channel. Yan po ang aking personal YouTube channel at ganoon din po ang Kaistorya YouTube channel. Sa pagpapatuloy, totoo nga pala yung kasabihan Papa Dudut na kapag pinipigilan, ang nararamdaman ay mas lalo yung kumakawala. Pinilit kong iwasan si Lucas. Ilang beses kong sinabi na tigilan na niya ang panliligaw sa akin pero lahat ng yon ay mas lalong nagpatindi sa panliligaw ni Lucas sa akin. Isang gabi nagpunta si Lucas sa bahay ko nang nakakainom. Umiiyak niyang sinabi sa akin na talagang mahal na mahal ko siya. Naawa ko sa kanya at lumambot ang puso ko. Mahal din naman kita Lucas. Pero ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag naging tayo? Na ang tanda-tanda ko na ay lumalandi pa ako? Ang sabi ko habang naiiyak. Pero bakit mo naman iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Sa ganun lang sila magaling, sa panghuhusga. Carmen, kung mahal mo ko ay hayaan mo na iparamdam ko sa iyo na mahal kita. Turan pa ni Lucas. Natatakot ako Lucas, wika ko. Kung magpapadala ka lagi sa takot at iisipin ang sasabihin ng mga taong wala namang ambag sa buhay mo ay hindi ka magiging masaya. Ang sabi pa ni Lucas. At hindi ko na nga napigilan pa ang nararamdaman ko. Sa gabing yon ay naging kami na ni Lucas kahit may takot ako. Naawa na kasi ako sa kanya kasi naramdaman ko kung gaano siya ka-sincere Papa Dudut. Iyon nga lang ay nasa utak ko pa rin ang mga anak ko at ang mga magiging reaksyon nila kapag nalaman nila ang tungkol sa amin ni Lucas. Kinausap ko si Lucas at sinabi ko na kami na pero huwag naming sasabihin sa kahit na sino. Pumayag naman siya sa ganoon pero aniya ay ayaw niya na magtagal kami sa ganong klase ng sitwasyon. Wala raw dahilan para itago namin ang aming relasyon. Nagmamahalan kami at kailangan daw na ipagmalaki yon lalo na at wala kaming inaagrabyado na ibang tao. Nakakapaglambingan lamang kami kapag kaming dalawa lang. Doon lamang namin na ipaparamdam ang pagmamahal namin sa isa't isa. Sa totoo lang ay hindi sumagi sa isipan ko na pera lamang ang habol ni Lucas sa akin. Nagbabayad pa rin siya ng renta sa apartment at patuloy siyang nagtatrabaho para sa kanyang sarili at kahit na isang beses ay hindi siya humingi sa akin ng pera o nag-request na ilibre na lamang ang renta niya. Total ay kami na. Hindi yun nangyari kaya nalaman at naramdaman ko na totoo ang pagmamahal ni Lucas. At hindi dahil gusto niya lamang mag-benefit sa akin. Hindi ko akalain na sa edad ko na yon ay muli akong iibig sa lalaki Papa Dudut. At ang nakakagulat pa ay sa lalaki na mas bata ng ilang taon sa akin. Kahit na lihim muna ang relasyon namin ni Lucas
ay hindi yon naging dahilan para hindi kami maging masaya sa isa't isa. Kakaibang saya ang ibinibigay ni Lucas sa akin. Para bang nabibigyan niya ako ng energy at feeling ko ay bumabata ako ng ilang taon dahil sa kanya. Sweet si Lucas, palagi niyang pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Nararamdaman ko na sincere siya sa feelings niya sa akin. Yun nga lang, makalipas ang ilang buwan ay tinanong na ako ni Lucas kung kailan ko sasabihin sa mga anak ko na meron na siyang boyfriend. Hanggang kailan ba tayo magtatago? Malapit na tayong magkalahating taon, ang sabi ni Lucas. Sa totoo lang ay hindi ko pa alam, Lucas. Wala pa akong lakas ng loob para sabihin sa kanila. Hindi ba nabanggit ko sa iyo na ayaw nila na magkaroon ako ng boyfriend na mas bata sa akin ng maraming taon? Sagot ko. Naiintindihan naman kita, Carmen, pero mahal ka ng mga anak mo at sigurado ako na maiintindihan ka rin nila. Basta kapag ready ka na ay sabihan mo lang ako, ang sabi pa ni Lucas. Tinanong ko si Lucas kung hindi pa siya nahihiya na ako ang girlfriend niya. Ang sabi niya ay kahit kaunti wala siyang nararamdaman na hiya. Kaya niya raw ipagsigawan sa buong mundo na mahal niya ako. Kahit nga raw ang ipakilala ako sa pamilya niya ay handa na siyang gawin. Isa pa yon sa hinihiling ni Lucas ang ipakilala niya ako sa pamilya niya. Pero ako ang tumatanggi kasi nahihiya ako. Natatakot din kasi ako, Papa Dudut, na baka tumutol ang pamilya ni Lucas sa relasyon naming dalawa. Baka hindi nila matanggap na matanda ang girlfriend ni Lucas. Noong sa unang buwan ng relasyon namin ni Lucas ay halos araw-araw siyang nasa bahay. Alam ko na napapansin niyo ng kasambahay ko na si Elva. Kaya sinabihan ko si Lucas na doon na lamang kami sa apartment magkita. Pero masyadong makulit si Lucas at kung minsan ay dumadalaw pa rin siya sa bahay na may dalang pagkain o kaya ay bulaklak. Minsan ay tinanong ako ni Elva kung jowa ko ba si Lucas at tinanggi ko yon. Ang sabi ko ay imposibleng maging kami ni Lucas kasi anak ng tingin ko rito. Masakit para sa akin na itanggi ko si Lucas pero hindi ko pa talaga kayang ipaalam sa kahit na sino ang relasyon namin ni Lucas. Dahil sa hindi ko mapigilan si Lucas na magpunta sa bahay ko, ay sinabi ko sa kanya na saka na lamang siya magpunta sa bahay kapag wala si Elva. Mas safe kasi kapag ganon, Papa Dudut. Para rin hindi kami pigil sa kilos namin kasi walang ibang tao sa bahay ko. Pero kahit na nung ingat namin ni Lucas ay mas malakas pala ang pakiramdam ni Elva. At sinabi niya ang napapansin niya sa amin ni Lucas sa anak kong si Danilo nang dumalaw si Danilo sa bahay ko. Kinausap ako ni Danilo at tinanong niya kung ano raw ang namamagitan sa amin ni Lucas. Itinanggi ko yun nung una pero ang sabi ni Danilo ay may mga sinabi sa kanya si Elva. Nahuhuli raw kami ni Elva na sweet ni Lucas. Doon ko na naisip na wala nang reason para tumanggi ako dahil chinichika na ako ni Elva. Sige, aamin na ako, anak. Boyfriend ko si Lucas. Pag-amin ko. Kailan pa po, ma? Bakit hindi mo sa akin sinabi o kinaate? Tanong pa ni Danilo. Nahihiya kasi ako sa inyo ng mga kapatid mo. Natatakot din ako na tumutol kayo sa relasyon namin ni Lucas. Hindi ba ang sabi ninyo ay payag kayong magka-boyfriend ulit ako pero ayaw ninyo sa mas bata sa akin? Sagot ko. Masaya ka ba sa kanya, ma? Sure ka ba na hindi kanya niloloko? Tanong pa ni Danilo. Masaya ako sa kanya at alam ko na hindi niya ako niloloko. Tugon ko at sinabi ko sa anak ko ang mga reason kung bakit ko yun nasabi. Inasahan ko nang tututol siya sa relasyon namin ni Lucas pero nagulat ako nang sabihin niya na biro lang yung sinabi nilang magkakapatid na ayaw nilang magjojowa ako ng mas bata sa akin. Kung masaya raw ako kay Lucas ay wala silang karapatan na pigilan ako sa kasiyahan na nararamdaman ko. Matagal na panahon na raw akong naghihirap lalo na noong pinag-aaral ko silang magkakapatid at hindi raw nila ipagkakait sa akin ang mga bagay na makapagpapasaya sa akin kasi deserve ko yon. Sigurado rin daw si Danilo na susuportahan ako ng mga ate niya kapag nalaman nila. Naiyak ako sa mga sinabi ng anak ko, Papa Dudut.
Hindi ko kasi talaga inaasahan na magiging madali sa kanyang pagtanggap niya sa amin ni Lucas. Nang sabihin ko kay Lucas ang naging pag-uusap namin ni Danilo ay natuwa rin siya. Tama raw ang sinabi niya sa akin na maiintindihan ako ng mga anak ko kasi mahal nila ako. Kaya wala na raw dahilan para ilihim namin sa maraming tao ang relasyon namin kasi tanggap na ako ng bunso ko at sure din siya na pati ang dalawa ko pang anak ay ganoon din ang magiging reaksyon kagaya ni Danilo. Dahil sa nasabi ko na kay Danilo ay sinunod ko namang sabihin kina Andrea at Marie. Hindi nga nagkamali si Danilo kasi naging positive din ang pagtanggap nila sa amin ni Lucas. Wala raw silang karapatan na pigilan ako sa kasiyahan ko kahit pa malayo ang agwat ng edad ko sa boyfriend ko. Time ko na raw yon para magmahal ulit at maramdaman ang mahalin. Basta sana raw ay hindi ako saktan ni Lucas dahil uuwi sila ng Pilipinas para sampalin si Lucas kung mangyari yon. Sinabi ko sa mga anak ko na hindi yon mangyayari kasi mahal na mahal ako ni Lucas, Papa Dudut. Sobrang sarap pala sa pakiramdam. Natanggap na ng mga anak ko ang relasyon ko kay Lucas. Yun naman talaga ang importante sa akin. Ang nasa utak ko noon ay wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta tanggap ng mga anak ko. Pakiramdam ko kahit na anong panghuhusga ang iba to sa akin ay hindi ako masasaktan. Tama nga si Lucas. Bakit ko pa iisipin ang sasabihin ng mga taong wala namang ambag sa buhay ko? Kaya simula noon ay naging open na kami ni Lucas. Lumalabas na kami ng magkasama. Magka-holding hands kami kapag nasa mall kami. At sweet kami sa isa't isa kahit pa may ibang tao ang nakakakita sa aming dalawa. Minsan ay nahuhuli ko ang reaksyon ng mga nakakakita sa amin ni Lucas at hindi maganda ang reaksyon nila. Merong natatawa at meron ding parang nandidiri. Akala ko ay wala na sa akin yon pero hindi pala kasi nahihiya ako at nasasaktan. Kaya sinabihan ko si Lucas na baka pwedeng kapag nasa labas kami ay huwag na niyang hawakan ang kamay ko. Pero tumanggi siya. Alam niya kasi na naapektuhan pa rin ako sa reaksyon ng mga nakakakita sa amin. Dapat nga raw na mas lalo pa naming ipakita sa mga ito ang aming pagmamahalan. Kumalat na rin sa lugar namin ang tungkol sa aming dalawa ni Lucas. Kahit sa mga tenants ko ay alam na rin nila, Papa Dudut. Mas lalong lumaki ang kaba at takot ko sa mga maririnig ko sa ibang tao. May ilan na malakas ang loob na tinanong ako ng tungkol sa amin ni Lucas. Karamihan ay tinatanong kung kami ba talaga ni Lucas at hindi ko naman itinatanggi. Kahit sa iba kong kamag-anak ay nakarating na rin yon at ang iba ay sinabihan ako na dapat kung magbo-boyfriend ako ay yung malapit naman sana sa edad ko. Masyado raw kaming alangan ni Lucas. May mga kamag-anak din na nagsabi sa akin na baka pera lamang ang habol ni Lucas sa akin. Pero palagi kong ipinagtatanggol si Lucas at sinasabi ko sa kanila na may trabaho ang nobyo ko at kahit kailan ay hindi siya humingi kahit piso sa akin. Naging close din sina Danilo at Lucas na isa sa ikinatuwa ko. Naging magkabarkada sila dahil parehas silang mahilig mag-basketball at maglaro ng games sa cellphone. Para sa akin ay isa yon sa magandang nangyari na nakikita ko na magiging malapit si Lucas sa mga anak ko. Kung ako ay masyadong apektado sa mga sinasabi ng tao, si Lucas naman ay palaging nagpapaalala sa akin na hindi ko dapat pansinin ang mga naririnig ko tungkol sa amin. Pero mahirap pala talagang deadmahin ang mga naririnig ko, Papa Dudut. Aaminin ko, nasasaktan ako hanggang sa dumating na ako sa point na masyado na akong nag-iisip at ang pumasok sa isipan ko ay makipaghiwalay na lamang kay Lucas. Lucas, tapusin na lang natin ang relasyon natin. Wala na akong peace of mind dahil sa mga sinasabi ng mga tao, ang sabi ko kay Lucas. Ano ba naman yung sinasabi mo? Nakita mo na ang resulta ng pagpansin mo sa mga taong walang magandang sinasabi sa atin. Pati relasyon natin ay tatapusin mo ng dahil lang sa kanila. Para namang sinasabi mo rin na mababaw lang ang pagmamahal mo sa akin. Carmen,
Hindi ako magsasawang sabihin sa iyo na wala tayong dapat patunayan sa kanila. Ano kung parang anak mo na ako? Anong magagawa ko kung ikaw ang mahal ko? Turan pa ni Lucas. Makakahanap ka pa ng ibang babae na kasing edad mo. Hindi na tayo magkakaanak. Huwag na lang ako. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay, ang sabi ko. Hindi na ako maghahanap kasi nahanap na kita. Ano kung hindi na tayo magkaroon ng anak? Nang ligawan kita, alam ko na yun. Ayaw ko nang marinig sa iyo na gusto mo makipaghiwalay ha? Ang sabi pa ni Lucas at nakiusap siya sa akin na simula sa araw na yon ay hindi na ako magpapaapekto sa mga naririnig ko. Hindi pumayag si Lucas na makipaghiwalay, Papa Dudut. Nagsorry ako sa kanya. Lumalabas kasi na sa aming dalawa ay mas matured pa siyang mag-isip kesa sa akin. Pinilit kong huwag nang pansinin ang mga panghuhusga ng mga tao, Papa Dudut. Nagawa na rin akong ipakilala ni Lucas sa pamilya niya at hindi ko naramdaman na tutol sila kahit pa kaedad ko na ang tatay ni Lucas. Sa ngayon ay pinag-aaralan ko pa rin ang maging bingi sa hindi magagandang salita na ibinabato sa amin ni Lucas. Mahirap pero naniniwala ako na darating ang panahon na magiging manhid na ako sa mga ganong salita, Papa Dudut. Hindi na ako makapaghihintay na spend ang natitirang araw ko rito sa mundo kasama si Lucas. Tama ang mga anak ko, Papa Dudut. Maraming taon akong nagsakripisyo at isinantabi ang sarili kong kaligayahan. Ngayong may isa ng lalaki ang nagmamahal ulit sa akin, hindi ko na ito pakakawalan pa. Hindi naman talaga basihan ang edad pagdating sa pag-ibig. Ang importante ay mahal ninyo ang isa't isa at nagkakaintindihan kayo. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Salamat kung sakali na mababasa mo ito sa iyong programa. Pagpalain ka palalo ng ating Panginoong Diyos. Lubos na gumagalang, Carmen. Pagdating sa pagmamahalan ay hindi na dapat tinitingnan ng estado ng buhay, ang kasarian, itsura at kahit ang edad. Kung nakikita natin na masaya ang dalawang tao na nagmamahalan kahit malaki pa ang agwat ng edad nila, ay hayaan na lamang natin sila. Iwasan nating mag-isip ng hindi magagandang bagay sa kanila, lalo na at wala tayong alam sa kwento nila. Sa mga couple na nasa ganitong uri ng relasyon, maging bingi na lamang kayo sa panghuhusga ng ibang tao. Pagtibay ninyo lalo ang inyong pag-iibigan. Isa ring challenge ang malaking age gap ninyo dahil sa magkaiba kayo ng generation na kinalakhan. Mas lawakan ninyo ang pag-intindi sa isa't isa. Hindi ninyo kailangang patunayan sa ibang tao na totoo ang inyong pagmamahalan kung alam ninyo sa inyong sarili na wala kayong tinatapakang ibang tao at wagas at totoo ang inyong pagmamahal. Huwag kalimutan na mag-like, share at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Papa Dudut. Hanapin din po ang aking personal YouTube channel na Papa Dudut Family. Hanapin din po at mag-subscribe sa Kaistorya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sabi nga ni Small Laude, no bashing. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.